dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tataas. Ganun, Ganyan height niya. karami po yung perang ninanakaw. Or than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto kasi na. hindi mag-cash. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3, 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes, good afternoon, Jessica. Good afternoon sa ating mga viewers. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Well, nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Pagkatapos noon, after 2 weeks, hindi ko alam na pinost pala ng PNP yung aking video, speech. At doon na, nag-create na ng controversy. Naging viral siya. So, marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na wag mo na ituloy yan. Kasi I challenge Congress noon about good governance. Tapos, maya-maya marami nagko-convince sa akin na wag mo na ituloy. Character demolition, character assassination. Sabi nila sa akin, kawawa ka lang dyan. But I decided to pursue the advocacy. And that, naalala ko ngayon sinabi ni Senator Lacson, Benji, in the fight against corruption, you'll find out that, when you look behind you, nobody's out there fighting with you. And naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Ito yung ini-sponsor ni Sir Jesse Robredo Foundation. So, kumontak ko sa kanila. And from there, nakausap ko yung mga young people behind the program. And then finally, we started discussing, and then nagkaroon kami ng focus group discussion, and then we built the Mayors for Good Governance na. Karoon ng M4GG. Kaya itong logo na to, itong logo na to, creation to ng mga bata, mga young leaders to, Kaya nakakatuwa pa. Tapos after that, nagkaroon kami after just a few weeks, nag-usap na kami na ilo-launch namin. And the first launch was done in UP Diliman. And there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 Yung out of the initial na members, 1,400 plus na mayors. 56 lang ang nag-signify. At wala kaming ginawang filtering. Kaya nung nag-uusap kami ng mga conveners, nandiyan sila Mayor Joy, Mayor Vico, Mayor Marcy, Mayor City Hataman, Mayor Romel Arnaldo ng Kauswagan. Pinag-usapan namin paano yung filtering. So sabi ko sa kanila, let us assume na people change. Assuming na meron na silang mga bad practices, well, when they join good governance, pwede sila mag-change. So, tinanggap namin. Hindi kami nag-filter. And then, 56, after mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Tapos nagkaroon ng election. Nagkaroon kami ng elections. Bale, bumaba kami ng 132 kasi marami doon ang hindi na tumakbo. We have 5 of our mayors na naging congressmen. 3 yung naging governors, pero kami 2 naging vice governors. The rest, nag-elevate na sa vice governor, councilor. Yung iba hindi na rin tumakbo, 132. So we we established certain parameters. Tapos kinausap namin yung aming secretariat because we have young people. Tapos they did their own workshop. Nagkaroon kami ng workshop din sa Baguio. Then finally we realized na, 77 na lang pala na iwan kung talagang i-commerce siya dun sa dun sa compliance sa parameters. So ngayon, nag-publish kami na we're again open after the election. We're open. And around 80, nagulat nga kami na 80 kaagad ang Ang daming nag-apply. So we're now doing the background check.
we're talking to certain people para tumulong sa amin na i-background sila. Meron na rin kami mga na-reject din. So, tuloy-tuloy yung aming filtering at yung background investigation. So ilan na pong miyembro nyo ngayon, Mayor? Sa ngayon, 77. Parang ang konti. Precisely. Parang ang nawi-weirdan lang po ako Yeah. as a layman na out of the 1,400 400. mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, Yeah. what does that tell you? Paano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos? Ayaw nilang maging matinong at malinis at tapat Good na question. mamumuno? Ganun, parang ganun ho ba? Good question. Alam mo, sa 202, lumalabas na 11 point something % lang yun. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit ayaw mag-join? Maraming factors bakit ayaw mag-join. Pero isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo. Kasi binabantayan din sila. Mawala ng ng mga- tubig sa gripo? Oo. Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawalan sila ng pondo, mawawalan sila ng funding sa mga projects Ganun mo ba nila. sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. But it's such a lonely fight, Mayor, ha? Out Before. of 1,400, wala kayong 200. Yes. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. From SGB, from the Management Association of the Philippines, even from the American Chamber of Commerce, pati dun sa PCCI, pati mga Rotary Clubs, Lions Club, meron pa yung mga Phoenix, meron pa yung mga People's Managers of the Year. Ang daming sumusuporta sa amin, yung mga young leaders ngayon, dami-rami na. Kaya kung tumitingin ako sa likod, ang dami na rin nakaganon, nakasuporta. At lalo-lalo na ngayon, ito nga dahil dito sa pahayag ni Presidente, yung strongly worded na message niya, mahiya kayo. And then we came up with some comments. Doon na na-highlight na lahat. Kaya na naman ako nasama na naman dito. Pero- Dati-rati ang pinaglalaban ko lang yung ibang mga projects lang. Na alam ko na talagang meron kami mga nakita mga ebidensya. Paano nyo ho ba na-discover yun, Mayor? Na yung cat's eyes, yung mga pagkainailawan sa kalsada, umiilaw din. Yeah, oo. Paano nyo na-discover yung mga anomalyang yun, yung mga barrier, yung mga anti-erosion na mga net? Paano nyo ho nakita na may anomalya sa procurement po noon? Unang-una, nakikita ko na bakit ang daling bumabagsak. No? Tapos, humihingi ako ng data, information, o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga, nag-request na ako through the Regional Development Council. Very strong na dapat yun na to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts, gano'n. Pero, ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. Isang linggo na kaming click ng click, kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na ang tindi pala. Sa bawat square meter pala nung rock netting na yon, iba-ibang klase kasing system May offensive, may passive, may active, passive. Average, about 4,300 lang pala yung square meter na. Meron ng profit yung contractor. Pero lumalabas 25,000 square meters. According to that study ng NEDA, talagang empirical data yon. So, ang laki pala Billions yung tinignan namin ngayon. How much money was spent in the Cordillera around, because this has been done the entire Philippines to 46.6 billion since 2017. Tapos nakausap ko yung isang contractor, sabi niya, sir, pagod na kami, kadi-deliver ng pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa iyo? 40%. As in, may kumakausap po sa inyong contractor? Contractor, 40%, sabi niya. Pagod na rin kami So, ang kadi-deliver. collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo?
pero hindi siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Tapos tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Hindi sir kami yung main contractor. Sinong main contractor? Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Binanggit niya sa akin. Tapos sabi ko, sinong supplier? Binanggit niya sa akin yung pangalan. Diyan kami bumibili sir, ng materyales. Sino may-ari nung kumpanya? Sila rin po. Yung politiko rin po. Sila lahat. Yun din ang supplier nitong mga anti-erosion na mga net. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Iba na naman yan. Kuwan naman yan, nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function. Ano? Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? And then finally, nagtanong ako, magkano ba yan? May nakuha akong detailed unit price analysis. Lumalabas na 11,720 per piece. So what I did was to get in touch with a supplier na accredited din ng DPWH. Bigyan mo nga ako ng bigyan mo nga ako ng Breakdown. Bigyan mo nga ako ng quotation. I-quote mo nga kami, bibili kami. By the way, bigyan mo muna ako ng accreditation papers. Nakita ko, pirmado mismo ni Secretary Gunuan yung accreditation. Okay, sige, bigyan mo ako quotation. Bigyan niya ako quotation. Malabas pa na ako 1,350 plus 700 na installation plus 246 na tax. Sabi ko, ang mahal-mahal naman installation mo. Hindi ba sandali lang yan? Sino ba nag-install? Kami rin. Magkano talaga installation? 200 lang. Bakit ginawa mong 700? Yung 500 for the boys. Kasi hindi sila binibigyan ng mga politiko. So sabi, kaya pala laki-laki ng porsyento nila. Tapos ganun din yung mga, so 11,720 minus 1,800. So can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So ilang millions, million pieces ang binili rito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Tsaka yung ano pa rin ho pala, yung mga barriers, pati yun pinagkakitaan? Yeah, yung barriers naman, actually kami yung unang-unang pinuntahan ng mga Koreano sa amin Kaya nagkaroon kami ng proof of concept doon. Kaya naglagay kami doon wala kami binabayaran doon. Tapos biglang naging dumami na. Nagtataka ako, dumami na. Tapos only to find out na magkano. Nagulat ako, kumuha ko ng detailed unit price analysis. Tama-tama, meron nag-offer sa akin na detailed unit price analysis. Sabi niya, sir, kung makakakuha ka ng bondo sa taas, 6% sa'yo. Paano ba hatian? Sir, 28% yung ibabalik natin sa taas. 6% sir sa DPWH, 6% sir sa iyo. Ganun ba? Sabi ko, ilan sir? Pwede, ito sir yung may pro forma na sir dito, pirmahan mo na lang. Sa akin. Kami na sir maglalakad lahat. Kami na nag-install. Ganun ba? Okay, sige. Ginawa ko, kinuna ko pa ng picture. Nilagay ko yung pako para merong ebidensya. Tapos dinala yung mga rollers sa opisina. Sabi niya, galing ba ito sa Korea? Hindi na sir, sa China namin binibili. Ganun ba? Bigyan mo nga ako ng, kasi tiwala sila sa akin, bigyan mo ako ng detailed unit price analysis. Binigyan naman niya ako. Nakita ko na 121,330 ang dupa. Sabi ko sa kanya, magkano ang presyo nito? Sir, ganito na lang. Pag ikaw sir magpopondo, 40% sa iyo. 40% sa akin. Mga 50,000 yun. Sabi ko, paano kung sabihin ko sa inyo na bawal dito yan? Sabi ko, so babawasan mo. Tatanggalan mo ng 50,000, magiging 70,000 na lang yan. Sir, hindi ko po pwedeng gawin. Bakit? Sir, established cost na yan Papagalitan sir ako ng DPWH. Ganon. Sabi ko, magkano ba talaga ang mo dyan? Ang puhunan mo dyan? 30,000? Hindi sir, mas mataas pa. 35,000. Mga bandang ganun sir, 35,000. Okay, sige. Sabi ko, titignan ko. Tapos, naggawa kami ng market survey. Nagtingin-tingin kami sa internet. Lumalabas na yung cost lang noon, mga $255. 121,000 pesos per meter pala. Per meter. Tinignan namin, $255 ang pinakamahal noon.
per meter. Sabihin natin, 300 plus tax plus logistics. Sabihin na lang natin mga 20,000. O maski na sabihin na natin 25,000 per meter. My God, isipin mo yung markup niya, 121,330. Tapos ang masama pa, di ba dapat nilalagay lang yung sukurbada? Para at least protektado kasi dangerous curve, nawala ng control. Alam mo sa Marcos Highway, pati diretso nilagyan. Pati sa Nagilian Road nilagyan. Pati diretso nilagyan. Hindi pa nagsawa na nilagyan sa kwan. Nilagyan din sa kabila, diretso. Kaya nakakainsulto Para mas marami ho sila makukurakot. Precisely. At nakakainsulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi ang mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakakainsulto naman kayo. Mayor, tapos just to jump lang po. Sa construction, ganun din ng mga proyekto. Ganun din. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, bawas na dun yung kwan. Kasi average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. 40 to 45. So, tanggalin mo yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%. 30% na maiwan. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Diba? Paano ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Pipilitan kaming mag-substandard. Kaya walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Yes. Kaya po yung simento napakanipis. Yes, ganun. Then, pati yung asphalt overlay, mga roadside opening, road opening. Ganun, yung mga paborito nila lahat na kalamitan nasa ilalim yung talaga magme-measure ka sa ilalim ng lupa. Mayor, kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, 30 pesos lang ang napunta sa construction, sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So, meron na insurance is 7%, VAT is 7% and 1% is bond. So, 60% halos kinurakot po lahat yon. Ganun po katindi yung problema. Wow. At conforme pa yan sa project. Sa rock netting, ang laki ng markup Kaya nga, kaya nila na sila na yung kinuha nila yung 40%. Sila pa yung contractor. Sila pa yung supplier. Oo, dahil minsan yung, sabi nila, yung contractor, congressman na rin ngayon. Syempre naman. Kasi, mas masarap na rin. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Tataas. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Merong iba sa kanila, more In than a pa. year po yun, no? Every year. Wow. Anhin nila yung perang yun. Hindi millions are, dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw no, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Sabi nga ng isang kaibigan ko, kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya. Yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault Ginagamit na nila room vault. Kwarto na. Kasi hindi mag-cash. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, i-convert nila into a room vault. So, Mayor, pag lumabas tayo at dumaan sa kalsada, meron kaya doon pong hindi pinagkakitaan ng mga kurakot? Halos lahat. Basta public works, halos lahat makikita mo. Kalsada, barrier. Tuwing dumadaan ka, kasi dumadaan ka sa barrier na yan, bilangin mo yan, hundreds of kilometers yan. Per kilometer, 1,000 yan. 1,000 times almost 90 to 100,000 per meter ang markup. Ang kickback. Di ba? So bilangin mo, o kaya yung cat's eye, bawat yan, 9,900, 9,900, 9,000. Iba pa yung solar lights. Kayo po, you served in the police when it was still under the military. Buhay sundalo po kayo noon. Yes. And then you come face to face dito po sa ganitong mga
pangungurakot. Ano pong naiisip nyo? Ano pong nararamdaman nyo? Masama loob mo because we are out in the field. Kita namin yung poverty. We've seen it. We have been there. We have visited villages na talagang hirap ang mga tao. Hanggang ngayon, di ba? Pupunta ka sa Ipcan, magkano lang kinikita ng mga vendors? 400 pesos, 300 pesos. Taxi driver, 600, 700. Jeepney drivers, ganun din. Tapos itong mga to, nagbabayad pa sila ng tax. Itong mga tao na to, isipin mo, walang binabayaran tax sa bawat ninakaw nila. Utang tayo ng utang. Bulsa na ng bulsa. Pumapalakpak ka sila tuwing may utang eh. Umutang tayo. Pumapalakpak sila lalo. Kasi tuwan-tuwa sila, mayroon naman kami. At ang masama nito, yung kanilang kasakiman, greed, walang hangganan. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Walang, may joke pa nga dyan eh. Sarado po ang opisina pero bukas po ang tanggapan. Bukas sa mga drawer. Dati may mga ganong kwento. Kaya nga, gusto ko lang iparating. Sabi nga ni Mayor City, yung isang kasamahan namin, si Isabela, sabi niya, alam mo Mayor, hindi sana ako manggigigil kung alam kong wala tayong pwedeng gawin eh. Kung wala tayong pwedeng gawin, ito pwede, may paraan eh. Merong solusyon, pero hindi nangyayari, kaya nanggigigil ako, sabi niya. Si Mayor Vico naman, sabi niya, Mayor Benji, sabi niya, nakakalungkot isipin. Ngayon, nagtatax na naman yung DOF sa atin, sa mga deposit natin, interest natin sa bangko. Bakit hindi na lang muna habulin yung mga magdanakaw dyan? Di ba? Mas malaki pa yung marirecover nila. Nagtatax sila to generate revenue. Paano naman yung nagtatax siya para sa generate revenue? Yung revenue naman na generate natin, ninanakaw ulit. Unahin muna nila yung mga magnanakaw dyan. Hindi ho mahirap ang Pilipinas, eh, no? Sa laki po ng ninanakaw, ng kinukurakot, hindi mahirap ang Pilipinas, Mayor. Yeah, mga 20% of the total budget. And we did tinignan nga namin yung budget eh. Tinignan namin, ni-review namin, nag-drill down kami, kasama namin yung grupo ng coalition, National Budget Coalition. Ito yung mga bata to na nagtrabaho sa finance, sa DBM. Nakita nila kung paano talaga minanipulate, minasacre yung 2025 budget. And previous budget, dahan-dahan nila minanipulate para lang talagang masatisfy yung ilalagay nilang mga insertions at yung mga pork barrels. Grabe talaga. Pag pinakita namin sa iyo, ako nga, pag nagsasalita ako sa mga iba't ibang mga organizations na imbita ako, pagkatapos ko magsalita, umiiyak yung mga tao. Umiiyak sila because the feeling of helplessness and hopelessness. At yung feeling na gigil sila na ganyan na pala. If you show them the numbers, pag pinakita mo yung numbers kung magkano at ninakaw ka, tapos ano magagawa ng itong numbers na to? You can build 4,754 classroom, school buildings at 50 million. You can build 474 hospitals. Sa Cat's-Eye pa lang yan, ha? Or 95,000 classrooms doon sa ninakaw nila lang sa Cat's-Eye. Isipin mo, every year nag-iisip kami, paano na naman ito? Kulang na naman ng classroom, kulang na naman upuan, sira-sira na ng upuan. Ayusin na naman namin yung mga school buildings, kawawa na naman itong mga estudyante. Yung pala, pinagbubulsa lang ng mga korap na politiko at itong mga korap na bureaucrats, itong mga government officials. Manggigigil ka talaga. Ngayon po, nandito na ho tayo sa puntong ito na naglalabasan na po yung mga napakarami palang kaso ng kurakot. And I think you were part of that build-up, Mayor. Anong pakiramdam niyo ho? Well, sort of redemption. Alam mo kasi, Jessica, nung una, walang naniniwala eh. No? Binabanatan ako. I was subjected to character demolition, lalo na nung election. Ay, grabe. Grabe yung pinalabas nila na ako pa yung kurap. Kay may Magalong yan, kay Magalong yung mga buildings doon, pati yung mga, ano mga hotels doon, pati yung mga famous na restaurant. Kay Magalong yan, pati taxi ka. Alam mo, I spent half of my time sa mga caucuses, spent explaining the lies. At nakakalungkot isipin. And then I had the chance to talk to distinguished personalities, businessmen at mga religious sector. And nagsabi ako tungkol dun sa hinanakit ko na yung lies, yung mga kasinungalingan, ikinakalat. Alam mo, sabi nila sa akin, Mayor, dapat masanay ka. Dahil, election ngayon eh. Ganyan naman talaga ang eleksyon. 6 years ka ng mayor, dapat sanay ka na sa ganyan.
Nagulat ako sa sagot nila. Ganun ba? Sabi ko. So, lahat tayo rito, naniniwala naman tayo kay Jesus Christ. So, yan palang turo ni Jesus Christ sa atin. Pagdating sa election, suspended muna ang righteousness at ethical leadership. Sige, magsiraan kayo. Pagkatapos ng election, resume na uli natin. Tama na, resume uli natin. Yan man tinuro sa atin. Kaya hindi na sila umimik sa akin. Kulang na lang sabihin ko, nabili kayo. Hanggang saan po kaya madadala itong laban na ito, Mayor? Well, mabigat na laban ito. It's challenging, extremely challenging, and at the same time, dangerous as well. No? Of course, I fear for the safety of my family. Not so much sa akin. Galing naman tayo sa ganyan, sa gera. No? I've been subjected to a lot of threats. Pero yung family ko nasasakay. Alam mo ba na, Juan, kung minsan natatawa nga ako na, parang, di ba, pag sumakay ka sa aeroplano, bigla ka magsasabi na, yung stewardess, sabi niya, you have to buckle up. Ito yung procedure, di ba? Pati pag-wear ng mask, pati yung kwan. Ganun din ako. Pag sumakay yung misis ko, Mami, pag may putok diyan, nandito yung vest ko, itakip mo agad, tatakip po sa iyo yan. Daddy naman, bakit naman ganyan siya sabi mo? Natatakot po kayo for your life dahil dito sa mga naisiwalat nyo na? For the life of members of my family. Siyempre, yung security ko, siyempre, pati yung driver ko. Ganun lang kami, simple lang kami. Wala naman akong lead car, wala naman akong tail car, wala naman akong security na very... We just live a simple life. Talaga. Mayor, may isang tanong lang po ako. This has been going on for the longest time. Second term nyo na ho ba? O third term nyo na po as mayor. Kailan nyo lang ho na-discover ito? Why parang recently lang ho kayo nariringgan ng medyo matitindi ng mga disclosures? Bakit ho hindi from the start? 2023. No, nagsasalita na ako noong Talaga 2019, 2020. Even during the pandemic, pag naimbita ako sa mga small gatherings, nagsasalita na ako. In fact, 2022, nung nag-open up nga kami ng economy sa Baguio, kasi dami nang pumunta doon. Sasalita na ako sa mga Lions, sa mga Rotary Club. Nagsasalita na ako dyan. So matagal na ho pala. Itong laban na ito matagal na. But you needed this organization po siguro to institutionalize the fight? Ganun po ba? Kailangan. Ganun. Kailangan meron kang... It's alliance building, coalition building. At we're hoping na yung mayors for good governance, sa sector lang yan, mga mayors lang, magka-create din ng governors for good governance, meron din farmers for good governance, youth for good governance, at meron din mga subsector yan. Meron din sanang, media for good governance, meron din sanang, meron din clergies for good governance, kaya nagbubuo sila, no? So hopefully this is going to be a movement that will continue. Basically a movement. And then hopefully, if we will be able to create the critical mass, then we can probably consolidate and then come up with the F4GG, Filipinos for Good Governance. Yun na yun. Malakas na kami na i-demand na magpakabuti na kayo. Magpakatino na kayo. Doon po sa mga napapagod na maging Pilipino, doon po sa mga nagugutom, doon sa mga nagkakasakit, sa mga hirap na hirap sa buhay, yung mga lumalaban naman ng patas pero hindi nagbabago po yung buhay nila. Tapos, merong ganitong mga naisisiwalat nyo po ngayon at saka yung iba rin pong nagbubuking na ng mga kurakot. Ano po kayang gusto nyong sabihin sa kanila? Well, gusto walang sabihin sa kanila na walang short-term solution dito sa fight against corruption. There's only a long-term solution. And that is, we're going to start it with the young people. Educate them, educate the voters. Because at the end of the day, yung good governance and in this fight against corruption, it always starts with choosing the right leaders. Dapat matuto na ang Pilipino na mamili ng tamang leaders. Kasalanan din natin na pinakitaan lang tayo ng pera. Nakalimutan na natin lahat yung kasalanan ng politiko. Sa totoo lang, you cannot blame just simply the other side. We also have to blame ourselves. Kaya nga, in the same manner na kami rin sa kaming mga politiko rin, nagkulang din kami. Diba? Marami kami hindi nagsasalita sa amin kasi nakikinabang kami. Kaya nga lagi kong binabanggit yung MAP. Diba? MAP.
Kaya tulad yung tinanong mo sa akin, bakit ko konti lang ang nag-participate o kaya sumasama sa movement. Maraming matituno na hindi makasama sa movement because of several factors. Pero marami rin na ayaw sumama sa amin dahil because of the MAP. Masarap ang posisyon, masarap ang power, at higit sa lahat, masarap ang pera. Ang sakit. Ang sakit pakinggan, Mayor. Oo. May talab pa ho kaya ang lahat ng ito dun sa mga kurakot to the bone, to their core? Yung mga nagagawa nilang, parang ang hirap ko kasi isipin na sa isang bansang katulad ng Pilipinas, ang daming nagugutom, ang daming nagkakasakit, ang daming hirap na hirap. May mga kurakot ng limpak-limpak na bilyones, trilyones pa siguro. Bakit kaya, Mayor? Ba't may ganon? Alam mo kasi meron kasing phenomenon sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kabusugan. Walang kabusugan. At mukhang ganun na yung nangyari. Kasi, bakit? Kasi tayo rin we don't speak up The Filipino people just simply opt to be silent. We chose to be silent. Kaya ito naman, dahil tuwang-tuwa naman, yan ang sandata nila ngayon. Tahimik lang sila. Okay lang, bulsa tayo ng bulsa, tahimik sila. Abutan lang natin sila ng pera. Gawin natin magastos ang eleksyon para wala nang ibang makapasok pa uli. Gawin natin dynasty. Sige, tayo-tayo lang. Pakinabangan na lang natin. Pabayaan mo na lang sila. Eleksyon na naman. Gawa tayo ng akap uli. Massacre na naman natin yung budget. Wala na yung moral value. Nawala na lahat. Ang kasakiman ay unli. Unlimited. Walang hanggan. Yes. You said the right words, Jessica. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. Meron pa naman. Ako naman, lalo-lalo na nito, In fairness to the President, he was also a catalyst. Di ba? Inumpisa niya yung mahiya kayo. Now, ako naman, I believe committed naman siya. Very committed siya, very determined siya ngayon sa ginagawa niya. Because ako mismo, mayroon naman akong mga personal knowledge kung ano yung mga ginagawa niya ngayon. Kaya very hopeful naman ako na may mangyayari dito. I hope na yung end game nito is eventually someone going to jail to serve, to teach everyone a lesson, especially itong mga corrupt politicians. As politicians, na it's about time na talagang embrace namin yung real essence of public service. At tama na. Mahiya na po tayo. Busog na kayo. Wala na kayong mapaglagyan ng mga ninakaw nyo. Mayor, thank you. Maraming salamat.